Pag-usapan natin ang isang pangakong tila napako. Ito'y isang kwento tungkol sa bilyon-bilyong pabuya, isang batas na dapat sana'y sundin, at ang posibleng pagkasira ng tiwala sa pagitan ng gobyerno at ng sarili nitong mga empleyado. Isipin niyo tong numero. Mahigit 51 bilyong peso. Hindi yan basta-basta. Ito yung kabuang halaga ng reward na, ayon sa batas, ay para sa mga empleyado ng Bureau of Customs. Kinita nila ito dahil hindi lang nila naabot ang kanilang collection targets, talaga nilampasan nila. Pero, heto ang malaking pero. Sa loob ng tatlong magkakasunod na taon, 2021, 2022 at 2023, ang perang ito ay hindi pa rin nababayaran. Ang malaking tanong, nasaan na ito at bakit hindi maibigay? Okay, so para maintindihan natin ang buong gulo, kailangan nating mag-time travel pabalik sa 2005. May isang batas kasi noon na parang isang high-stakes na pustahan sa pagitan ng gobyerno at ng mga empleyado nito. Ang batas na to ay yung tinatawag na Adhesion Act of 2005. Ang idea sa likod nito, sa totoo lang, ay simple lang. Paano ba natin gagawing mas masipag at mas efektibo ang mga ahensyang nangongolekta ng buwis tulad ng Bureau of Customs? Siyempre, bigyan natin sila ng malaking insentibo. Ganito yung naging deal. Para siyang carrot and stick approach. Yung stick, kapag hindi nyo naabot ang target ng koleksyon, delikado ang trabaho ninyo. Pero yung carrot, ito yung maganda. Kapag lumagpas kayo sa target, may parte kayo sa lahat ng sobra makukolekta. Garantisado yan, nakasulat mismo sa batas. So, anong nangyari? Well, yung mga empleyado hindi lang nila tinanggap ang hamon, talagang sinira nila ang lahat ng inaasahan. Tingnan ninyo itong data. Mula 2018, lampas-lampas lagi sila sa target, pero grabe yung pagtalon pagdating ng 2022 at 2023, diba? In total, yung sobra sa target nila ay umabot ng 340 bilyong piso. Dagdag na pera yang para sa kaban ng bayan. At kung susundin natin yung formula na nasa batas, yung 340 billion sobrang koleksyon ay may katumbas na reward. At yan na nga, yung mahigit 51 bilyong piso na dapat mapunta sa mga empleyadong nagtrabaho para dito. So malinaw, di ba? Job well done, may sobrang koleksyon at may batas na nagsasabing may reward. Simple dapat, pero bakit hindi pa rin nababayaran? Dito na nagiging komplikado, may dalawang roadblock daw ayon sa unyon ng mga empleyado na wala naman sa orihinal na usapan. Kunin nating halimbawa yung 2021. Ang nakakakalkulang reward dapat ay PHP 3.6 billion. At take note, aprobado na yan ng Kongreso. Pero bigla na lang, puff, nabawasan ng PHP 1.5 billion. Ano raw ang dahilan ng pagbawas? Ginamit daw ang macroeconomic indicators. Medyo technical pakinggan, pero ang punto ng mga empleyado, sandali, wala naman yan sa orihinal na batas. Para bang naglalaro kayo ng basketball, tapos pagka-shoot ninyo, biglang sinabi ng referee, teka, binago na pala ang rules, hindi valid yung puntos mo. Ganun ang pakilamdam. Okay, yun ang unang roadblock. Ito naman ang pangalawa. May isa pang patakaran na nagsasabing kukunin ng 25% o isang kapat ng kabuuang reward at hindi ito ibibigay sa mga empleyado bilang cash. So saan napupunta yung 25%? Sa operations daw ng bureau, sa training, sa gamit, sa pagpapaganda ng opisina. Ang sabi naman ng mga empleyado, teka muna, hindi ba dapat yan galing sa regular na budget ng ahensya? Bakit sa personal naming reward kukunin? Para bang pinapasubsidize sa kanila ang mga gastusin ng sarili nilang workplace. Siyempre, hindi naman sila basta nalang pumayag. Ang unyon ng mga empleyado, yung Bureau of Customs Employees Association o BOCEA, ay nagsimula ng kumilos para ipaglaban ang sa tingin nila ay para talaga sa kanila. At hindi ito isang beses lang na reklamo. Tingnan nyo, may petisyon, may follow-up letter, may mass appeal pa na nilagdaan na mahigit 1,300 empleyado. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-apela sa pinakamatataas na ahensya ng gobyerno. At meron silang matibay na ligan na sandigan. Isang desisyon mismo ng Korte Suprema noong 2023 ang nagsabi na ang isang administrative rule, yung mga patakaran na gawa lang ng ahensya, ay hindi pwedeng maging mas makapangyarihan kesa sa isang batas na mismong Kongreso ang gumawa. So yan talaga ang pinaka-core ng argumento nila. Sa madaling salita,
Kung wala sa original na batas, sa Attrition Act, ang mga kaltas na ito, di dapat ituring na iligal at walang bisa ang anumang patakaran na nagpapatupad niyan. Ganon kasimple. At alam nyo, itong issue na to hindi na lang to tungkol sa pera. Mas malalim pa dyan. Ang pinag-uusapan na natin dito ay ang tiwala sa sistema at ang integridad ng mga pangako ng gobyerno. Isipin ninyo kasi, gumawa ng pangako ang gobyerno. Tumupad naman yung mga empleyado at sobra-sobra pa nga. Pero nung oras na para sa reward, parang biglang binago yung usapan. Anong epekto niyan sa moral at tiwala ng mga tao sa sistema? Siyempre masisira. Kasi yan yung tanong na papasok sa isip na kahit sinong empleyado, di ba? Bakit pa ako magsusumikap? Bakit ko pa isusugal ang trabaho ko para lang lampasan yung target? Kung sa huli, yung ipinangakong pabuya ay pwedeng basta-basta na lang bawasan o bawiin. At dito tayo iniiwan sa isang napakalaking tanong na hindi lang para sa mga empleyadong ito, kundi para sa ating lahat. Kung ang isang batas na ginawa ng Kongreso ay isang pangako, ano ang halaga nito kapag ang pangako ring ito ay napako?